Good morning. Good morning, good morning, good morning. Share lang po natin mga kape. Nagubaran ako. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Sa lahat po ng mga kakasama po natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong Pilipinas, buong kapuluan ng ating pong bansa. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kakape? And yes, we are here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Kami po ay nagbiyahe kahapon at iniwan po namin ang Ilocos Norte sa bagyong Krising mga kape. Dito sa Ilocos Sur medyo tahimik na, makulimlim pa rin, may konting hangin na malamig. Isang malamig na umaga sa ating lahat mga kape, at sa lahat po ng mga Tagalawag, magandang oras po sa inyo lahat. Good morning Ate Marilyn Obrero Total. Good morning kay Manong Mario, kay Eunice and Andoy of course,
at kay Mariel, and of course kay Marco and Jelay. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo, Ate Marlene? Diyan po sa inyo. And good morning po, brother. Sabi niya rito, thank you so much. And good morning po also to Shani May Asuncion. Hello, Shani May Asuncion. Good morning, good morning. Good morning kay Ate Merly Maningas. Kumusta, Ate Merly? Busy ka sa Kaba-vlog ngayon, ah. Good morning kay Ate or cousin Mercy Vidad there in Honolulu, Hawaii. Good morning and good day sa iyo. Okay, we are here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Hindi ko alam kung ilagay ko kung saan ang location natin ngayon. But anyway, isang maupalang umaga sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa bagyong Trising na kung saan wala na yung hagupit niya, wala na yung kanyang threat sa Ilocos Norte. Of course, kumusta kayo dyan sa Cagayan, mga kape? Naalala ko pala, Ate Marina Berotal, may the Lord continue to comfort you, comfort the family of Manong Mario, and sa lahat po na mga kasama niyo dyan, mga kamag-anak. May the Lord God bless you and strengthen you as well as comfort you all. Kami po ay nakikiramay, ang buong pamilya ko at ang ating pong MCD family. Ayan po. So, yan po, nandun sila sa Gabo ngayon. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Gabo, Ate Marilyn? Kaganda ng mundo ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, harap ko'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hello, morning. Umapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay nang nasa kanya. Salamat sa Diyos, purihin siya. Ibibigay pati aking
Once again, good morning kay Shesa. Nakasama ko ngayon dito ang aga-aga. And good morning to Cecil Matias. Good morning po sa lahat po ng mga kasama po natin. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama ngayong araw na ito. Yes, today is Sunday, the Lord's Day. Today is the Lord's Day, brothers and sisters, and we are here in the work of God dito po sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay po sa atin ng pahinga kagabi, sa gabay protection as we traveled. Kahit napakalakas po ng ulan, God did protected us and sustained us, and we praise God that we arrived here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur safe and sound. At kasama natin siyempre dito ang aking family. Good morning to my wife, Maricel Rosa Asuncion, and to our daughters. Good morning also to Ace and DJ. At ganun din kasama natin si Shesa at saka si Rain, the Figura Sisters. At kasama din natin ang mga Daklapan Boys na nandito, si John Michael, John Rani, John Cyrus at saka si Mark Dave Aduca. Magandang umaga sa ating lahat mga kapit. Good morning sa lahat po ng mga kapitbahay po natin dito sa Sitio Panay-Ugan. Siyempre ang Sandy family, Sinsiman family, Sandy family. Sino pa? Ang Lorenzo family, Sabon family, Kabasog family, at ang Salarson family. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning to the punong barangay, Kapitan Charlie Semejo, and to all the barangay officials ng Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Good morning also to my mother, Nanang Dungo. They're in Lawag City. Nandyan si Nanang Dungo sa Lawag City. Kasama niya si Ate Minda o si Ate Lydia. Good morning. At good morning din kay sa akin po mga kapatid, mga kuya, mga ate, mga kamag-anak, kahit saan kayo naroon, magandang oras. At magandang umaga din po sa ating punong barangay. Dan po sa Barangay 43 Cavite, Lawag City, Kapitana Mila de Alonso, and all the barangay officials. Maraming salamat. Hindi na ako nakabalik kasi I decided to travel yesterday to come here sa Daklapan sa ating pong gawain ko ng Panginoon dito sa Ilocos Sur. At good morning din sa ating pong Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family at sa lahat po ng mga kasama po natin dito here and abroad. Magandang oras po sa ating lahat. Good morning kay Kuya Emerson Total. May the Lord God continue to comfort you. The Holy Spirit will comfort you, Kuya Emerson and your family. Good morning, sabi nyo ito. Thank you so much po. At sa lahat po ng mga kasama nyo dyan, mga kamag-anak, may the Lord God bless you. Our prayers be upon your family. New haircut, brother. Moving looks more. Maraming salamat Ate Emelita Baptist Corpus. Of course, new haircut. Kaya lang medyo may mga tumatayo eh. Yan, may mga tumatayo lang siya. Kailangan ng gel, pero kung mag-gel kasi tayo, mahirap sa scalp. Okay, good morning kay Kathleen May Estisbe. Good morning Kathleen, how are you? See you later Kathleen ha. Sandali. Tingnan po natin yung mga nag-comment. Sa lahat ng mga kasama natin ngayon, mag-comment lang po kayo. Good morning kay Ate Marilyn Oberetal, of course kay Kuya Emerson, Manong Mario. Maraming salamat Kuya and Ate. Muli ang Diyos ang magbibigay sa inyong kalakasan as well as to comfort you all. Kay Shini May Asuncion, good morning. Good morning din kay Ate Merly Maningas. Good morning kay Cosmar Sividade in Honolulu, good day. At kay Cecil Matias at Emerita Baptist Corpus, magandang hapon po dyan sa Susun City, San Francisco, California. Dyan sa San Francisco, magandang hapon sa inyo dyan. Of course kay Kuya Jean and Jean, and of course to your mga apo. Magandang hapon po dyan Ate Emerita. Yan, blessed and good Sunday morning bro, Pastor Rafi, there in Daklapan, and to all kakopeyas. Maraming salamat po. Ayan, muli,
Good morning kay Kathleen May Tisbe. Good morning, Kathleen. See you later. And good morning kay Pastor Junver Yasanya. Thank you so much, Pastor Junver, for joining us live today. And good morning, Pastor, from Kathleen May S. Tisbe. Ate Los Bibinas sa Gonzales, good morning. Good morning to all of you. Good morning kay Nanang Bingo. Okay, so ano pang oras tayo abutin ng ating pong morning coffee devotion? Good morning, good day, good afternoon, good evening, magandang madaling araw, hating gabi sa ating lahat. May the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Sa pagkakataong ito mga kape, tayo po ay makinig ulit ng isang awitin. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, ko'y gintong sinukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Di ko akalain na ako'y bigyang pansin. Ang tao tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Mamahaling hiyas, may gintong sinukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Morning. Di ko aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Makapiling ka, kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan maipagkaloob, mamahaling hiyas, may gintong sinukob. Ang aking dalangin, nawa ay tanggapin. Ang buong sana'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling.
lamang Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Amen. Yan po mga kape, pasensya na kayo at nagkaligaw-ligaw yung mga lyrics, nag-unahan at nakakalimutan. Okay, so good day there in Hawaii. Manong Rogelio, Alonso Reyes, Manang Kulya, and Mayrisa. Good morning, good morning, good morning also to Sir Alan Evangelista. Good morning, Sir Alan Evangelista. Kumusta po kayo? At kay Basang Relin Gawat, good evening ba? Good afternoon there in Canada. Relin Gawat. And of course to your family. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Praise all. Praise be to God. Thank you so much, Sir Dan. Good morning. Praise God, we're alive. Amen. And you see my hair. Okay, so salamat sa Diyos. In everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus concerning you. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang gabay at protection as we came here, as we traveled yesterday. Praise God, we arrived here safe and sound. At salamat sa Diyos. And we pray, and I pray that everything is okay now sa ating lahat po na mga dinaanan po ng bagyong si Krising. At meron pa pong sinasabi ang Pag-asa na meron pong darating na bagyo na si Bagyo Dante sa Lunes na po. Okay, yes, I'm alive. It's a miracle. Praise the Lord for that. Only God can do that. Praise the Lord. Amen. So, our topic for today is the author of our lives. And praise God. For God, He is the one who is sustaining us. And that's the reason why we are still here. And praise God. Amen. So, tayo po ay lumapit na po sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. And as I pray, you can pray also, brothers and sisters. Good morning, my friend. Yes, Brother Marcelino Pablo Gutierrez, kumusta ka na? At tandaan natin ang mga nangyayari. We should continue on proclaiming and praise and preaching, sharing the love of God. Yun po ang ating pong huwag kakalimutan bilang mga anak ng Diyos, dahil yan po ang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon, para iligtas po tayo. And that's the reason why we are saved. We are saved to serve. Tandaan po natin yan. We need to remember, and we should always remember that as God is giving us life, He is still giving us life. We should use this life for His glory. It's our opportunity, our privilege to serve Him, to serve others, and to serve with humility. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po natin dapat ipagmayabang yung mga ginagawa natin, dahil kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala po tayong magagawa. So praise the Lord, for He is still, and we are so grateful that He is still using us for His glory, mga kape. And God is blessing us, brothers and sisters. Let us always remember to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to our God. Amen. So tayo ay mga anak ng Diyos. Kailangan po natin magkaisa at magtulungan para ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo ay maabot ang mga hindi pa po naabot ng mga missionaries o sino pa man, mga kapatid, na nag-share po ng gospel. So I praise God for the internet connection. We thank God for the data connection, for the social media that we can use. Amen. So good morning once again, and salamat sa Diyos for this privilege. Let us pray, brothers and sisters. Dakila naming Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagkakataon nito, that you have given us, Lord, this privilege to gather together in online. May mga nasalanta, may mga nahirapan, may mga nagdadalamati. Iba't iba po ang mga dumaan at aming pong kinakaharap na mga pagsubok sa buhay. Yes, we thank you so much, Lord, for sustaining us. We thank you, Lord, for giving us, Lord, the strength that we need. We thank you so much, Lord, for the air. We thank you so much, Lord, for the weather. We thank you so much, Lord, for your protection and guidance to us. Thank you so much, Lord, for last night.
for giving us, Lord, sleep na na-recharge na naman po aming pong katawan. Pagpalain mo pang bawat sa Panginoon sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon here and abroad, their families. Lord, I pray that you may please humble us. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Sa lahat po ng mga nagawa po namin na masama, mula po sa aming kaisipan, sa aming pong pananalita, at sa mga kilos po namin, Panginoon, na hindi po kaaya-aya sa inyo. Lord, please forgive us. We thank you, Lord, for our brothers and sisters who are here with us. Lord, please bless their families, bless their parents, and bless also, Lord, their work, their business. At ganun po, Panginoon, I pray that you please always remind us that we need to be a good example sa lahat po ng mga tao. Whatever will come, whatever will happen, we'll always consult you, because you are our God, you know everything, and you have all the solutions. Yes, Lord, please forgive us, Lord, for lack of faith. Please forgive us, Lord, for doubting sometimes about what you can do, and sometimes we do what we know that is good for us, but sometimes we forget about you. Lord, please forgive us. Dalahin ko po sa inyo, Panginoon, that you may please bless at syempre mabasa po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Whatever the struggles and problems, though it is legal and legal matters and problems, relationship, family, community, neighborhood, business, work, whatever the problem that they are facing, Lord, that you please give us wisdom, that we should always be grateful, because we know that everything is under control. We just need to have faith in you. Please, Lord, increase our faith. Teach us to pray. Lord, I pray that you please continue to send your laborers, messengers to all the corners of this world for the furtherance of the gospel. And help us, Lord, the churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists, and everyone who are sharing the gospel, Lord, wherever we are around the globe. Please, Lord, use us mightily, those who preach and teach the great gospel. I pray for comfort also for the family de Asuncion. Tutuloy kawa po Diyos imang liliwa, kada manong Dani, Vanessa, manang Rosing, and amin awa po Diyos ng parte ng pamilyada and even the relatives, Lord. Please, comfort. We thank you so much, Lord. At dalahan ko din po sa inyo, Panginoon, that you may please continue to comfort the total family. Bless them, O Lord, strengthen them as well. Bigyan mo po, Panginoon, ang bawat ang kalakasan na kailangan po nila. At alam po natin, Panginoon, that kayo po ang author ng aming buhay, and we trust in you, Lord. And may this situation, may this experience lead us more closer to you, that we may become stronger and be faithful serving you, Panginoon, because alam po namin na hindi po kami may hawak ng buhay. And yes, Lord, someday we'll say goodbye here on earth. And yes, Lord, we thank you so much for your promises, the mansions in heaven, the place heaven that you created for your children. I pray that you will bless our community wherever we are. Please use us, and that we may be a good example to everyone, oh Lord. And please give us always that boldness and courage to share the gospel. Ganun po, Panginoon, nilabot ko po sa inyo mga barangay officials, that you please continue to use them for your glory, that they will do their job to be a help for the betterment of our communities. Please bless our president also, give him wisdom, as well as unity and harmony and love in his administration, and even the people and mga kapulisan, kasundaluhan. Lord, please continue to protect them and bless their families also. Panginoon, sa mga estudyante, Lord, please protect them, give them wisdom also. At ganoon din po ang mga teachers po nila. Kayo po patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Yes, Lord, we pray for salvation of our loved ones, our friends, our neighborhood of friends, our classmates, workmates, at sa lahat ng lugar kung saan kayo pupunta, that you always ready to share your gospel, the gospel of salvation, the gospel of the Lord Jesus Christ. Muli, Panginoon,
Please teach us to pray. Patuloy po kayo, Panginoon, na magbigay po ng comfort. And we pray also for strength for those who are in need, those who are weak. Sa mga nagdalamhati, please comfort them. Those who are weary, Lord, please encourage them. And those who are weak, sa lahat po ng mga may sakit, Lord, I pray that you please heal. Please, Lord, send your messengers to them that they may hear the gospel. And please give wisdom to their doctors or their specialists, Lord. Salamat po, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa pagkakataon ito, nilawit po namin sa inyo. Please continue, Lord, to heal Marie Jacinto, Rafael Arcasa, Gina Sharp, Ken Stevenson, Kailan Kailani, and Kani. At please, Lord, sa mga kalakasan po na kailangan din po nila. And I pray for the Arcasa family, Uncle June, the family of Manong Ismael, kay Diom, kay James, Nabe, my mother, Nanang Juanang, Nanang Tanang, Nanang Basang, Ate Merita, Ate Marieta, Sister Sanyata. At I pray also for Ma'am Suerte Ferrer for her complete recovery. Tinalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga nandun po sa hospitals. I pray that you may please, Lord, send your messengers to them, Panginoon. Salamat po. At tinalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, si Ate Sonia. At Lord, whatever the legal matters na kinakaharap po ng mga kapatid, that you please, Lord, give them wisdom and that you will give that justice that they deserve, Panginoon. Maraming salamat po. At muli, kayo po ang patuloy na magtrabaho sa aming buhay. Please bless your work here in Daklapan, that all of us will grow together. At sa nalapit po na anniversary, that you please bless, that you please provide, that this event or this anniversary will be an instrument that the people around us will come to know you as the Lord and Savior. Muli, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa gabay protection mo sa nagdaang mga buwan, nagdaang mga taon. I pray that you please continue to use your servant. And here we are, Lord. Bless the people that you are using to bless us, to bless your people. Lord, we thank you so much, Lord. Please take care of them, Lord. I pray also for Ma'am Julie for her protection, as well as when they, the time that they will take their flight. I'm here. I pray that you will protect them. And also, I strengthen them. Ganun po, Panginoon, ang kanyang pong kapatid, that you may please continue to strengthen. And as well as, Lord, I pray for Sir Dan's brother, that you will please continue to work in his life, that he will come to the point of his life that he will realize that he needs you and come to know you as his Lord and Savior. Muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, ilapit po namin sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig na yan, sa lahat po ng mga kasama po namin. I pray that you will please bless, strengthen, heal, as well as, Lord, encourage. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay inyong gamitin, kami po ay inyong panipuruan sa pangalan ng Jesus. We thank you so much, Lord. We give you all the glory. Amen and amen and amen. Maraming salamat, mga kape. And yes, good morning kay Sister Mercy Seminero Galapon. They're in San Mateo, Rizal. Blessed Sunday, Pastor Rafi and their family and all kakape. Amen. Praise the Lord. Good morning kay Ronald Sapon. Good morning kay Sister Ruchi Lim. Good morning kay Sister Girly Baldoliano. They're in Vintar, Palias, Bali, Vintar. Ayan. Okay. Sino pa ang mga nandito at kasama po natin? Sandali. Okay. Thank you. Palitan mo. Please. Thank you. Okay. So, good morning, Sister Ruchi Lim. And yes, we pray also for the recovery strength also to Manong Efren, the husband of Manang Edna, Salarson. Sister Esmeralda Cacacio, Brother Raymond Cacacio, kay Ezra, of course, kay Hagay, at Karen, and kay Kesia. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, so, tara na, mga kape. At, mag-ano lang po tayo. Kamantaan, dito pagkantaan niya, dati ko ano, kami sa lahat. Pagkantaan tayo kada course na. Pagkantaan tayo di Rabi. Damagang kini
Lah, tingnan na tayo kita ni Ray. Adalta. Good morning, rain. No more rain. Wind na lang. No more rain. Siesta na lang. Good morning, Manong Louie. Hello, Rayleigh Bendanyo. Kumusta? Kumusta kayo? Nandito kami sa Daklapan, Cabuco, Ilocos Sur. Okay. Yan, huli. Thank you so much. Kakanta nga muna tayo ng isa pa. Ito. Ilocano. Iti mahal pagkantaan nyo. Number 21. Amoy, di kanta nga di tiyempo masidigen. Ha? 21. Wadda 21 na baka awan da kita. Pagpukpo ko nga mi data page 21 kasi magustuhan da paborito da. At di bawan? Paborito da. Kanganyanin
good morning kay Manong Edgar Domingo. Good morning, thank you for joining us live today. Siyempre sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, and just to update you, we are here in Daklapan, Cabuco, Ilocos Sur, sa mission po ng Panginoon dito sa Ilocos, dito sa Daklapan, Cabuco, Ilocos Sur. Good morning kay Rayleigh Bendanyo muli, at salamat sa Diyos. At sabi dito natin, Los Biminda Asuncion Gonzales, amen, and please pray family Herrera, kasi pumanaw na po ang ating kakape na si ganon. May sakit pala, may sakit siya. Si Kuya Alfredo de la Paz Herrera, and we hope and pray that he truly accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. So the family Herrera, may the Lord God continue to comfort you all. Thank you so much, Ate Los Biminda, for the update. At meron din dito prayer request galing kay Cousin Mercy Vidad ng Honolulu, Hawaii. Good morning, Cas. Please pray to Cousin Andres Gawiran Utleg, speed recovery. He is in the hospital in there right now. And good morning also to Manong Edgar Domingo. Good morning, Manong Edgar, and to your family. May God bless you. So tayo po ay mag-pray muli, mga kapatid, at ipanalangin po natin ang speedy recovery para kay Manong Andres Gawiran Otleg. May the Lord God heal. Our gracious Heavenly Father, we pray for Manong Andres Gawiran Otleg, that you may please continue, Lord, to heal and strengthen. Lord, we beg you, Lord, that you may please do this for your glory, that you may please send your messengers to them, O Lord. Please, Lord, search our hearts. At dalangin ko din, Panginoon, that you may please continue to comfort the family Herrera. Panginoon, that you may please, Lord, send your preachers, your messengers to them, that they may hear the pure gospel of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. I pray that you may please, Lord, mold us, help us to grow. Muli, Panginoon, nilapit ko po sa inyo sa lahat po ng mga panalangin ng bawat isa, that you may please continue, Lord, to intervene, Lord, intercede. Salamat po, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral, and as the caption, our caption says, God is the author of our lives. Ibig sabihin ng mga kapatid, siya ang may-akda ng ating buhay. Again, may mga nagtatanong minsan, bakit ang pamilya ko pa, bakit siya pa, bakit sa aming mga kamag-anak pa may nangyari na ganyan, mga kapatid. And sometimes meron tayong mga sinasabi na, bakit napakaaga, bata pa, bakit siya pa. May mga kapatid. And alam naman po natin, mga kapatid, that when it comes to our death, alam naman natin yan, we will die anytime. Kaya salamat sa Diyos for giving us this opportunity like this. Dahil tayo ay buhay pa, meron pa tayong pagkakataon. Akala kasi natin minsan, dahil may buhay tayo, bahala na kung anong gusto natin gawin natin kung ano nakakapagpasaya sa atin, kung saan tayo nag-enjoy, doon tayo. But let us all remember that the happiness here on earth don't last forever. Tama. Ang ating pong kasiyahan dito sa mundo, hindi po magpakailanman. But the things that we know that are eternal happiness or eternal joy is the things that we do for God. Because sometimes, mga kapatid, there are so many doubts, there are so many questions. Bakit kailangan pa mangyari ito? I am a child of God. I am serving Him. Bakit kailangan pang kunin ng Panginoon ang aking mahal sa buhay? Di ba? And again, we have our own time. There is that, sabi nga ng Biblia doon sa Ecclesiastes 3, di ba? Sa lahat ng bagay, merong rason. Everything, in every season, mga kapatid, sabi nga, mga kapatid, na a time to be born and a time to die. And the Bible says, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. We all know that we will going to die, but we don't know when. We don't know how, di ba? Alam natin na tayong lahat ay mamamatay, pero hindi natin alam kung kailan.
At hindi natin alam kung anong klaseng kamatayan. Yun po yung totoo mga kapatid. Maaring ikaw ay masakit, pero hindi naman yung sakit ang dahilan para tayo mamatay. Kasi marami nagkakasakit na kahit na napakatagal nang nakahiga, hindi pa rin namamatay. Ibig sabihin mga kapatid, yes, we experience things, we suffer, we get hurt, there's sickness, there's pain, in everything. But let us always remember to trust the Lord because He is the one who is sustaining us. Di ba may minsan may mga doktor na nagsasabi minsan, hindi natatagal ang buhay mo. May mga ganun eh. 3 months na lang ang ilalagi mo dito sa mundo. 3 months na lang. Ganun eh. Pero, minsan nakaabot pa sila ng years. Pagkatapos na sila ay mabigyan ng doktor ng tinatawag na yung ayon sa kanilang pong makita na kalagayan ng ating kalusugan na hindi na tayo aabot ng 5 buwan, gano'n. But God is the author of our lives. Let us always remember that. Pero dapat tayo mga anak ng Diyos, ang isipin natin, habang tayo binibigyan ng Diyos ng buhay, what should we do? What will we do in order for us na masabi natin that our life is fulfilled? O diba? Binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagsishare po ng ating pong live stream mga kapatid. At magandang gabi dyan po sa Canada. Magandang hapon po Ate Louie Andres. Maraming salamat for joining us live every day. At yun din si Sermina Pascual and Larry Pascual. And can John David Aquino. Hello John David Aquino, how are you? Kumusta ka na? Okay, so let's proceed po sa ating pong pag-aaralan mga kapatid as our devotion for today. That God is the author of our lives. Mga kapatid, siya ang may akda at may takda ng ating buhay. In Psalms chapter 139 verses 13 to 18. Babasahin ko po ito sa inyo mga kapatid. And later I will also read the Tagalog translation of these verses. Joshua Bayudan, good morning. Good morning Joshua, kumusta? Okay, for thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb, di ba? Sa totoo lang, bago hindi pa tayo pinaplano ng mga magulang natin, alam na, kilala na tayo ng Diyos eh. Alam niyo yun? Hindi pa tayo nagagawa, kilala na tayo ng Diyos, alam na niya. Yung mga sisilang sa susunod po ng mga araw, susunod na mga buwan, future, alam na ng Diyos yun eh. That is the beauty of trusting our God, our omniscient God. When we say omniscient, God knows everything. God knows. Wala tayong may ikukubli, wala tayong may tatago sa Diyos dahil alam niya lahat. Kahit yung takbo ng isip natin, alam niya. Di ba, Sese? Alam ng Diyos yun. Kaya kailangan natin ang kanyang salita. Nang sa ganon, ang ating pong isipan ay maging malinis. Ang dami-daming pumapasok na basura sa ating isipan eh. Mga walang kwentang bagay sana na kailangan matanggal sa ating isipan. Pero sometimes because nag-enjoy tayo doon, yun nga lang, tayo naapektuhan sa ating pananalita, sa ating mga kilos. Pero bilang mga anak ng Diyos, we should always bear in our minds na dapat ang ipasok natin sa ating puso at isipan ay ang salita ng Diyos, ang malinis na salita ng Diyos, para malinisan din tayo. Para ang ating mga kilos maayos, pananalita natin nakakatulong. Hindi puro mga negatibo o pambubulya o whatever, o mga kayabangan o ano paman ang lumalabas sa ating kilos at sa ating pananalita. Good morning kay Ate Ligay Alonso. Good morning Ate Guy. And may the Lord continue to comfort the family Asuncion. Of course, Manong Dani, agananos kayo. Ken kastamat Manong Rosing, kastamat kini Janet, ken digiti amin nga kabagyan nga Asuncion. May the Lord God continue to comfort you. Okay, so thou hast covered me in my mother's womb. So doon pa lang sa sinapupunan ng ating pong nanay, ng ating pong ina, nandun na ang Diyos at tayo ay kanyang pinoprotektahan.
Sabi ng verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Amen. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well greatly. My substance, my strength, was not hid from thee. Alam mo kung kailan meron akong sakit. Alam mo kung kailan ako nanghihina. Alam ng Diyos lahat, mga kapatid. At when I was made in secret, nung ako ay ginagawa, alam mo. And curiously wrought in the lowest parts of the earth, thine eyes did see my substance. O, nakita mo na ako. Yet being unperfect, alam mo na ako hindi perfect. Hindi ako perfecto. Hindi ang aking maisip na perfect. And in thy book, all my members are written. O, di ba? Alam mo ang bawat parte ng aking katawan. Alam mo ang bawat parte ng aking pagkatao. Which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. How precious also are thy thoughts unto me. Ang napakalaga mga iniisip mo sa akin, o Panginoon. At kung tignan po natin, mga kapatid, dito po sa verse 18, napakalaga po ito at kailangan po natin itong i-appreciate at pasalamatan sa Diyos. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. So when it comes to blessings, when it comes to the things that God prepared for us, mga kapatid, napaka-blessed po tayo, napaka-blessed po natin. Why? Because God is giving us a chance like this. Kaya hindi tayo dapat nagkakaroon ng mga kaisipan na kung saan ay wala na, dito, hanggang dito na lang ako, hanggang ganito na lang ako. Mga kapatid, God gave us that capability. God gave us that ability. And He is the one who is giving us life and strength. That means, mga kapatid, bawat pagsubok, bawat problema, bawat failure na dumating sa ating buhay, hindi po yun ang katapusan. As long as we are still alive, there's always a chance. Kaya hindi tayo dapat mapanghinaan ng loob. If God allowed negative things to come to us, then we should always trust in Him. Amen? Kailangan po natin yun, mga kapatid. Sapagkat inyong inanyo ang aking mga lamang loob, ikaw ang gumawa sa akin, sabi dito, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilabot at kagila-gilalas. Grabe mga Tagalog na yan, no? Kakilabot at kagila-gilalas. Thou hast made me, sabi rito, mga kapatid. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, napaka-careful po ng Diyos na naglalang ginawa po tayo, mga kapatid. As we remember, when God created Adam and Eve, hindi po siya nagsalita lamang eh. We all know, during the creation, God just spoke. Nagsalita lang siya at nagawang lahat. But when He created men and woman, the first man and the first woman, Adam and Eve, ginamit niya ang kanyang kamay. So, ganun po, mga kapatid. Alam niyo ba kung gaano kahirap bumuo ng isang bagay sa pamamagitan ng pitak o alikabok. Siyempre, yung alikabok, paglagyan mo ng tubig, maging pitak, maging ano ang Tagalog ng pitak? Putik. Ito? Putik. Pag sinabi natin alikabok, nakakita ka na ba ng alikabok na kasindami ng isang timba, punong timba? Di ba alikabok pag nag-walis ka sa bahay mo? Yung mga napakagaan ng mga parte ng lupa na madaling matake ng hangin. Good morning, Manang Risa. Good morning, Manang. Ingat. Thank you.
Di ba yung alikabok, napakagaan yan eh. Madaling tangayin ng hangin. And you imagine, nung ginawa ng Diyos ang tao, nag-ipon siya ng buhangin. Hindi kailangan na ganun-ganun siya, kasi pag ganun-ganun siya mabilis, siyempre lilipad yung mga alikabok. Ang ginawa niya, dahan-dahan niyang ginawa. Dahan-dahan niya iniipon yung mga alikabok. So ang tanong, ilang araw kang dapat magwalis sa buong bahay para makaipon ng isang timbang alikabok? Ha? Hindi lang taon, no? Yung isang taon baka hindi mo mapuno yung isang timba. Di ba? So but ano ang point ko dito, mga kakape? Kasi tayo galing sa alikabok, kung gaano niya binuo ang tao, dahan-dahan yan. Tapos sa kanya binuo na kanyang kawangis o kanyang kamukha. Ibig sabihin ng kamukha, yung katulad niya, siyempre may mata, may ilong, yon. Tapos saka noong binigyan ng buhay, ginawa niya, hinipan niya yung kanyang ilong. So yung pagbigay niya ng buhay doon sa tao, hindi yung ganun, eh di wala nating ilong, di ba? Wasak na. So talagang lahat ginawa niya na he was so careful, and then pagkatapos it is the image of God. Mga kapatid, yun po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, tayong mga nilalang o ginawa ng Diyos, tayo ay kanyang mga obra maestra kung titignan natin. So we praise God for giving us life. Kaya buhay natin, hindi natin pag-aari. We are not the one who will end our lives. Kaya natin siya. Pero hindi yung ang Diyos naman ang may hawak ng aking buhay, siya naman ang may akda o takda ng aking kamatayan. Then sige, gawin ko lang lahat ng mga alam kong nakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Hello, good morning, baby. Mga Sando boys. Lagi nakasando ng ganyan. Magkapatid. Mga Sando boys. Oh, di ba? Iwala na kayo. That's try. Kasi noon, sabi ng doktor, balaing lalaki ni Mang Andres, sabi ng doktor dito, cancer, has 6 months to alive, but almost 10 years before he died. Sometimes doctor also made mistake, kasi diba, ito yung sabi ni Cousin Mercy, katulad ng sinabi ng doktor 6 months na lang, pero umabot pa ng 10 years bago namatay, di ba? Sometimes doctor also make mistake. Oo, kasi tandaan natin, we are all unperfect. Only God knows when time for us to return our lives we borrowed. Hiniram natin ang Diyos. Hiniram natin sa Diyos ang buhay. So, diyan natin, mga kapatid. Ang mga doktor kasi, sila ay nagsasabi ayon sa kanilang napag-aralan, ayon sa nakita nilang symptoms, diba? So, doon nila ngayon titignan. Lalo pag yung alam nila na sira na yung kidney natin, diba? Sira na yung kidney, o wala tayong kidney. Alam nila yon kung ano yung lifespan. Yung according sa kanilang napag-aralan. Pero tandaan po natin ito, mga kapatid. God is the author of our lives. Siya ang magtatapos nito. Pero yung ang tanong dito, habang binibigyan tayo ng buhay ng Diyos, anong gagawin natin sa ating buhay? Saan natin paggagamitan ng ating buhay? Katulad ninyo, mga estudyante kayo, nag-aaral kayo. Ba't kayo nag-aaral? What's the reason? Hindi naman lahat na nakatapos ng pag-aaral naging successful eh. Tama? Hindi naman lahat naman nag-attempt na mag-business magiging successful. Yun ang totoo. Pero alam niyo ba, ng success ay nanggagaling din sa Diyos? At ang sikreto nito ay nasa Diyos sa 1:8. Alam niyo yung nasa Diyos sa 1:8?
Alam niyo yon, nasa Joshua 1:8. Babasahin ko para sa inyo mga anak. Ang figura sisters kasi mga attentive yung mga to eh. Gusto nila matuto. Gusto kong ibasa sa kanila. Ano nga ba ang sekreto ng success? What is success anyway? Di ba? Ibig bang sabihin pag sinabi ng successful ang buhay, mayaman ka? Ibig bang sabihin pag mayabang ka, successful ka na? Pag nakabili ka ng mansion mo, successful ka na? O, di ba? So ano ba ang tunay na achievement of success? At paano tayo makarating doon sa rurok o success na kung saan yun ang kalooban ng Diyos. Meron tayong tinatawag na success ayon sa ating definisyon. Pero meron tinatawag na success ang Biblia according sa isipan ng Diyos. So ano gusto nating makamit na success o tagumpay? Ayon sa ating sariling definasyon o pang dito yung ayon sa ating sariling pangunawa o pagkaintindi sa sinasabi nating tagumpay o yung tagumpay na sinasabi nating tagumpay na tinuturo ng Diyos na kung saan alam natin it will last forever. Because everything that we achieve, everything that we acquire here on earth will not last forever. Diba? May mga minsan napakayaman na biglang babagsak. May mga minsan may nabili tayo isang bagay na kung saan tuwan-tuwa tayo sa una. O nakabili ka ng bagong gadget. Diba? Tuwan-tuwa ka. Kasi mamaya may makita ka mas magandang gadget na ulit. Sana, kurunto pa lang, diba? Kasal lang ka dyan. There's no real satisfaction here on earth. Because everything here on earth, hindi po magtatagal. Lahat ng mga kayamanan, lahat ng mga achievements natin dito sa mundo, maiwan natin lahat yan. But the things that we do for God, yun po ang maglalast forever. Meaning, it will be forever. Katulad po ng, umuulan na naman. Katulad po ng, sinabi ng isang awitin, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Okay? Ang isang buhay natin, darating ang panahon na mawawala na ito. Pero, ang mga nagagawa natin para kay Kristo, para sa Diyos, yon ang magpakailanman. Okay? It will last forever. Joshua 1:8. Ito yung sekreto ng totoong tagumpay ayon sa definasyon ng ating Panginoon. Ang nakakaalam ng lahat, mga kapatid. Ito. So tandaan po natin, real success ay ayon sa plano at sinabi ng Diyos. Joshua 1:8. Babasahin ko po para sa inyo mga kapatid. Good morning kay Sister Sanya Dudulaw, good morning, Brother Johnson. Of course, kay Ate Jessie Cristobal Gawiran, may the Lord continue to bless and heal Manong Rico. Manong Rico, agan anos ka, and always pray. Blessed morning, Pastor Ravi, and to your family, and to all mga kape. Every gazing is a blessing, amen. Praise the Lord for that. Okay, Ma'am Juicy Makapulay, good morning, Ma'am Juicy Makapulay, Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, thank you so much. Online Bible Study, Pastor Raul Burha, Manang Sonia, we are always praying for you. So, maraming salamat po sa inyo. Okay, babasahin ko po. What is success? How can we have success according to the Bible? Ito. This book of the law, Joshua chapter 1 verse 8. This is very familiar verse. So I will give this to you as your assignment. Memorize Joshua 1:8. Joshua 1:8, memorize that. Merian Gurman Figura and Kiresti. At binigyan ko ng assignment tong magkapatid na very attentive. Sabi dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous,
and then thou shalt have good success. May mga success kasi na bad eh. Di ba? Di ba sinabi nila pag mayroong na-accomplish, kahit ginawa yun sa rahas, sinasabi nila accomplishment. Mission success. Di ba? Mission complete, parang ganon. Pero ito yun sinasabi nito. Ang aklat ng kautusan o ang aklat ng batas ng Diyos. Ibig sabihin nun, ang salita ng Diyos, this book of the law, ang kanyang salita, ang kanyang mga kautusan, sabi nito, shall not depart out of thy mouth. Sinasabi, dapat ito'y lagi nating sinasabi. Hindi sana mawawala sa ating puso at isipan. So di ba, lahat ng mga lumalabas naman sa ating bibig, sa ating bunganga, galing sa isip at sa puso eh. Kasi kung ano inisip natin yung lumalabas, di ba? Kaya sabi nila, malalaman ang sekreto ng isang tao pag siya nalasing. Malalaman ang sekreto ng isang tao pag nalasing. O paano yon? Siyempre lahat ng sekreto niya pag nalasing, maya-maya sinasabi na niya. O di ba? Lumalabas ang kaisipan ng isang tao sa magitan ng kung saan siya ay nakainom. Kaya ingat-ingat mga kape. Kaya tayo mga Kristyano, hindi dapat tayo nagiinom. Hindi dapat tayo nagiinom ng nakakalasing mga Kristyano. Hindi dapat. Okay? Ilalabas ang mga sikreto ninyo. But anyway, ang punto ko nito mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, na kung gusto natin ng totoong success at tagumpay sa buhay, tinuturo sa atin ng Diyos na ang salita ng Diyos ay hindi mawawala sa ating puso at isipan upang yun din ang laging nasasabi natin. Ibig sabihin nun, malakas ang impluensya ng salita ng Diyos sa atin na kung saan kung meron nangyaring gulo, hindi tayo basta-basta nagre-react ng palaban o kaya paghiganti o kaya gagawa o magsasabi ng bagay na hindi dapat. Kasi di ba pag may nagugulo, may mga nagsalita ng masama, gano'n ka doon. Lahat-lahat marinig mo na doon. Pero bilang isang anak ng Diyos na punong-puno ng kanyang salita, kalmado yan. Kalmado. Mag-obserba at isipin kung anong dapat gawin para makatulong doon sa para ma-suppress, para matigil ang gulo. O di ba? Kasi ito yung sinasabi ng Diyos. At ang kanyang salita ay kanyang iniisip at inaaral sa araw at sa gabi. Kaya nga sinasabi ko palagi dito sa ating pong morning coffee devotion na hindi sapat yung sinasabi natin na iniibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalita lamang. Madali lang sabihin, I love you Lord eh. Di ba? Madali lang sabihin na I love you eh. Pero yung prueba, paano natin mapatunayan yun? Yun ang dapat natin isipin at kung paano natin magawa yun. So, let us remember, brothers and sisters, mga kape, when we say we love God, there must be proof. Dapat mayroong prueba o katunayan o katibayan. So, how can we prove our love to God? Since God is the one who told us to love Him, love God with all our hearts, with all our strength, with our soul, with all our mind, and everything. So, God is saying, sa akin lang dapat ang puso mo. That's why God even is asking us to give our whole heart to Him. Pag sinabi natin buong puso, mga kapatid, buong buo, walang matitira para sa atin. Because the Bible says, trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Diba? Kaya, ang ating buong puso kasi, mga kapatid, ulit-ulitin ko ito, lagi kong papalala to. Kasi ang puso natin mapanglin lang. Madaling magbago ang puso natin eh. Mamaya, we are craving of this food. Mamaya ayaw natin, gusto natin ito. Sabi natin, oh, ang pogi-pogi nun, ang ganda-ganda nun.
Pero pag nakahanap ka ng iba, nakakita ka ng iba, ay mas maganda yon, mas gusto ko yon. Ganon kadaling magbago ang puso at isipan natin. That's why we need to let our hearts ibigay natin sa alam niya kung paano gamitin ang ating puso ng tama. That's why God is asking us to surrender our love, our heart to Him. Mga kapatid, ba't tayo napunta rito? Kasi para maintindihan natin, mga kapatid, that true success ay hindi ayon sa definasyon ng ating pong sarili, kundi ayon sa definasyon ng nakakaalam ng lahat, who is the author of our lives, and siya ang mayroong alam ng totoong kailangan natin upang tayo maging matagumpay. Ang sinabi rito ng ang kanyang salita hindi dapat nawawala sa atin, at ito ang ating bukang bibig, at ito ay dapat ating inaaral at sinasabuhay, at ito ay ating iniisip sa araw at sa gabi. Amen? Nasa ganon, alam natin, sabi nito, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Para alam natin kung ano dapat natin gawin. How can we do such? How can we face problems? How can we do things right according to the Bible? So sinasabi ng Biblia ganito. Pag sumunod tayo sa Biblia, then sinabi ng Diyos, for then thou shalt make the way prosperous. So ang iyong mga tatahakin o gagawin ay maging matagumpay. At sinabi rito na magkaroon ka ng mabuting tagumpay. Good success. So kung tindan natin mga kapatid, oo, matalino. Sabihin natin matalino tayo, magaling tayo. We can think of how to do things, to make things good or better or best. But mga kapatid, if we stay on or focus on the Word of God, the Word of God will lead us sa tinatawag nating true success. Tandaan natin yan mga kape. Ang oras natin ay 6:44. Ang bilis ng oras So, balik po tayo sa ating pong konektado ba ang pinag-usapan natin dito sa ating tema? Ano ba yung tema natin? Siya ang may akda, may takda ng ating buhay. Yes, it's connected. Why? Dahil sinasabi sa ating mga kapatid dito that since He is the author of our lives, since He is the one who's holding our lives, siya din may akda, takda kung kailan tayo mamamatay. Then, our lives as He is giving us, as He is sustaining us, we should always think of how can we do His will so that our life will become, or we can say that our life is fulfilled. Na nagagawa po natin yung kanyang kalooban habang tayo nabubuhay pa. Amen? Yun yung ano doon mga kapatid. Tandaan natin, God knew it's one of us before we were born. Kilala tayo ng Diyos. Tatanggapin pa natin at maniniwala ba tayo na mas kilala tayo ng Diyos kaysa pagkilala natin sa ating sarili? Katuwa. Ano to? Isay ko dito adik? Kung nagsapa kayo mga agwa. Very good. EJ yan tayo, ana. Diyan tayo inek. Inek ito iseko. Inek diyan tayo. Inek ito yung matiseko. Locos sur electric operative. Hello Kapitan, good morning Kapitan Jerry Alonso there in Hawaii. Hello, kumusta ka na? Maraming salamat sa pag-alala mo sa amin. And for your support also sa mga kabarangay natin. Thank you so much Kapitan Sai Gian. See you later Sai Gian nagutos Kuya Daniel Caboses Jr. Thank you so much Manong Daniel. Good morning.
Okay. So, diretso po tayo. Okay. So, since God lives in eternity, He knows even the happenings in the secret places here on earth. So, when God says something is going to happen, it will happen. Hindi po natin mababago ang nakasaad sa Biblia. Kung anong sinabi ng Diyos, mangyayari. So, we praise God for the assurance that He told us na sa lahat ng nasitanggap sa Kanya, sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Good morning kay Rafi Gordolan. Good morning, Pastor Rafi. Good morning po sa lahat. Good morning po. Ingat po sa ang lahat. Thank you so much, Pastor Rafi Gordolan. Sister Jola Pertes Sereñado, Brother Engineer Joseph Sereñado ng Marikina City. Maraming salamat for your faithfulness. Okay? Everything that God says sa kanyang salita, it will happen. Hindi na po natin mababawi yun. But when God says it, it will always come to pass exactly as He has spoken. God's word never fails, brothers and sisters. So, human life, our life is designed and made by God. Tayo po ay dinisenyo ng Panginoon. Kailangan natin tanggapin ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. At kailangan natin siyang pasalamatan. So, kung ano yung physical na anyo natin, kung anong itsura natin, pasalamatan natin ang Diyos. Because we are all unique. Hindi lahat ng mga kapatid magkakamuka. Hindi po hindi kayo magkamukha, sabihin hindi tayo magkapatid. Hindi ganon. We were designed by God. Dinisenyo tayo ng Diyos. Kung lahat ng mga anak ko magkakamukha, baka hindi ko alam kung sinong tatawagin ko sa kanila. May mga kambal nga na identical twins, yung talagang magkamukha. Pero meron pa rin sa kanilang physical feature ay hindi pareho. Like the uniqueness of our thumb marks. Diba? Sa lahat ng tao sa mundo, kung saan tayo unique nga talaga, hindi lang sa itsura natin. Ito, yung thumb marks natin, yung mga fingerprints natin, hindi pare-pareho yan. Kaya nga, pagdating sa pag magpa-rehistro ka, sa mga pulis, ganyan, kailangan mong mag-thumb marks. Kasi, ako lang ang merong uri ng thumb mark na ganito. Iba rin yung thumb mark mo. Ngayon lang balalaman yan. That iba-iba ang thumb mark, iba-iba ang fingerprints natin. Walang magkakatulad. Kaya nga sa mga high-tech na mga na mga intel ng gobyerno. Good morning, Manong. Kumusta? May kanto mo po masya, dito kakadwa tayo kagdayo kinaapo Bakam to kinli, bakit mau? Sir Jonathan Collado, good morning. Okay, tandaan natin, whatever the design of God sa ating our physical features, our physical appearance, we should be grateful to God. Kung ano itsura ko, dapat tanggapin ko. You know, self-acceptance is very important. It will give you confidence. It will give you confidence. It will give us confidence. Kasi tanggap mo sarili mo Kahit ano sasabihin nila sa akin, ibubuli man ako, pipintasan man ako, pasalamatan ko pa rin ang Diyos. Lord, thank you for creating me like this. Because, halimbawa, ako yung pinipintasan o uyawunda. So, agyan malaki na po Diyos. I have that opportunity or privilege to learn how to stay calm. Na maging kalmado pa rin. Diba, ang reaction natin pag tayo ay pinipintasan o uyawon na tayo, kahit agungit tayo. Hanggang kailan tayo magagalit? Hanggang na makabalis. O ano, yun nga, ang problema, forever na yan. Kung tagapin, sabi na sa big mouth ako, bakit?
Salamat sa Diyos. Ginagamit ko ang big mouth ko para sa Diyos. O, di ba? Kung magagalit ako, kung mainis ako, di forever ako makainis. Sasabihin ko, Lord, bakit mo kasi binigyan ng big mouth? Ang Diyos na ang sisihin ko. He is the one who designed me. So I need to use His design. I need to use whatever God decided na maging itsura ko. Because if you don't have self-acceptance, hindi tayo magkaroon ng confidence. Mga kapatid, tandaan natin yan, hindi lahat ng artista gwapo at maganda. Tama. But they are confident. Why? Because they accept the design. They have na self-acceptance. Bakit maganda lang ba nakapagbibigyan ng kasiyahan sa tao? Kahit ano yung utsura natin, dapat pasalamatan natin ang Diyos. We need to accept that. Si Piolo nakapagbigyan ng kasiyahan eh. Diba? Si Piolo nakapagbigyan ng kasiyahan. Buti pa nga siya, kahit binubuli nila, baliwala lang sa kanya eh. Tayo minsan, tayo mga maayos ang lahat-lahat. Normal ang lahat. Pag binuli tayo, gusto natin maghiganti kaagad. Diba? So self-acceptance is very, very important. That is the starting line in where na maging maayos ang flow ng ating buhay. Dahil we accept it, we thank God for it, and then He can use us. Yung mga physical feature natin. And we should always remember this. To accept the design of God, we should be always be grateful and thank God for His design sa ating buhay. So ako isinilang na lalaki. Ikaw isinilang na babae. So kailangan ko bang sabihin sa Diyos, Lord, nagkamali ka yata. Ba't binigyan mo ako ng katawan na lalaki? Alam mo namang babae ako sa puso. Pwede ba yon? Hindi natin pwedeng questionin ng Diyos. Lord, ba't mo ako kinulong sa lalaking katawan na ito since alam mo naman na ang puso ko ay babae? Ba't natin ito-question? Kitang-kita naman kahit saan ka pupunta. Maliligo ka, nasa kwarto ka, makikita mo lalaki ka. Ba't mo yung pagsipilitan na babae ka? Kung ikaw ay babae, bakit mo isa sa pilitang magpatuli ka? Ang babae hindi nagpapatuli, nagpapatali lang. Pero we are not encouraging pagpapatali, mga babae. Ano niyo pagpapatali? Paligid. Ligate. Ang tiligate? Ang tagpaligid. Yung babae, tatlong handa mabuntis, agpaligid da. I-close da, DJ, inyaka mo, DJ, ovaridan sa. Totoo ba yung mga babae? Hindi ko sinasabing masama kayo pag ganun. Ha? Please don't get me wrong. Ako lang, pag akin lang, sa akin lang ha, my own ano lang to, preference. My own stand, this is my own stand. Pag sa asawa ko, hindi, ayoko na magpatali siya. Kasi sabi na may mga experts na nagsasabi na parang kasi ang ating katawan, ang parte ng katawan natin, it supports each other. Lahat yan supports each other. So kung meron kang isang parte ng katawan mo na dinisable mo, hindi na magagawa yung complete cycle, hindi na normal. Parang ganun yung aking stand ha. Hindi ko lang sa inyo mga kapatid. So pag ikaw ay isang babae, huwag mong sabihin sa Diyos na ba't mo ako kinulong sa babaeng katawan ito. Then alam mo na lalaki ako. Huwag. Kung ano ang kasarian natin, kung saan tayo ay ginawa ng Diyos, dapat tanggapin natin yan. Since God created me as a man, then I should act like as a man. If God created you as a woman, then act as a woman. Doon natin
nabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kailangan natin yung mga kapatid. Yung LGBT na sinasabi nila, ng LGBT, hindi ko kayo discriminate ha. Pero yung buong grupo nyo, nagdi-discriminate kasi about it siya eh. But anyway, anong ibig sabihin ng LGBT para sa akin? LGBT, lalaking ganap, babaeng tunay. O, diba? LG, lalaking ganap. BT, babaeng tunay. Dapat ganoon, di ba? Lalaking ganap at babaeng tunay. Yun o ang LGBT para sa akin. Okay, so don't get me wrong mga LGBT community. We love you and we want to bring you to the Lord. Because only God can change your life. You need to accept the physical feature and we need to accept the design of God that God made us, created us a man. We need to act like a man. If God designed us, created us as a woman, then act like a woman. Okay? So, ano pa ang mga kailangan natin tanggapin, mga kapatid? As God is the author of our lives. Ang galing kong magsasalita dito mga kapatid, maubos ang oras natin. 6:57, we have 3 minutes. Pero kailangan kong sabihin sa mga kapatid, we should always accept kung ano, kung saan tayo ipinanganak na pamilya. Kung ikaw ay sinilang na pinanganak sa pamilya Resty and Mary Ann, accept it. May mga kasing mga bata na, bakit ako sinilang sa pamilyang ito? Dapat sa pamilya Sobel ako. Dapat sa pamilya ako ni Bill Gates. Dapat sa pamilya ako ni Donald Trump. Bakit ako sinilang sa pamilyang ito? Hindi dapat ganoon. Tandaan natin mga kapatid. Kaya, huwag kang magreklamo sa Diyos kung bakit ikaw ay anak ni Pastor Rafi o ni Brother Rafi. Bakit siya pa na napaka-istrikto? Bakit hindi lang yung tatay nun na napaka-liberal nila, nagagawa lahat ng gusto nila, nag-enjoy sila, nasa beer house sila, nasa sayawan nila. Oh, pakinggan mo ang sarili mo. Di ba? Nasabi mo na nga masama yung mga ginagawa nila, bakit kailangan mo pang i-crave yun? Bakit gusto mo pang tularan yun? Di ba? So, tandaan natin yung mga kapatid, God gave us this free will, freedom of choice, then we should use our free will and freedom of choice, na gawin kung ano ang tama at katanggap-tanggap sa Panginoon. So, we should accept our family. Hindi tayong mga magkakapatid ang nag-aaway-away. We need to support and love each other because pag dati ang panahon na may kailangan tayo, sila naman ang makakatulong sa atin. Diba? At ano pa, dapat tanggapin po natin, tinatawag po natin kung saan o ano ang klase o ano ang lahi natin. Kung ikaw ay sinilang na Aita ka. Tanggapin mo yan. Kung ay sinilang na Amerikano ka, tanggapin mo yan. Kung ikaw ay sinilang na Pilipino, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, wag kang mahihiya, kung ang, kung mo di jay, andyan mo di jay kanta. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, wag kang mahihiya, kung ang ilong mo ay pango, kunana, di jay. Good morning. Hindi tulad ng iba, pa-English pa. Kung yung pakinggan, mali-mali na lang, wag na lang. O, di ba? So, let us thank God that we are Filipinos. Kung Pilipino ka, Amerikano ka, o anong lahi meron ka, magpasalamat ka sa Diyos. Tanggapin natin. Because what matters is, kung nagagawa ba natin at nagagamit ba tayo ng Diyos para sa kanyang ikalawalhati for the furtherance of the gospel. Amen? So hanggang dito lang mo tayo mga kapatid, na we'll continue this topic tomorrow. So may God bless us all, may God bless everyone. Our gracious Holy Father, we thank you so much, Lord, for this privilege again to enjoy your word. Lord, thank you so much, Lord, for the teaching. Thank you so much, Lord, for reminding us to accept whatever you designed, O Lord, O Apo Diyos, sa aming buhay. Lord, I pray that you will please bless our brothers and sisters, bless also those who celebrate their birthdays and anniversaries today. We thank you so much, Lord, please use us today.
We thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen, amen. Happy birthday po sa lahat ng mga birthday. And siguro, babatiin ko lang ko kayo mamayang gabi pagdating sa bahay. Amen. So praise the Lord. Susan A. Gaviran, Susan A. Dumrigo, good morning Ma'am Susan. Good morning kay Bossing. Good day sa inyo lahat. Tintin Gorospelo, Ma'am Deborah, Pedro Baldivino, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, Nanay Karing Odon, thank you so much Nanay Caridad Odon. Kumusta po dyan sa Pagudpud? And yes, kailangan ko na po magpaalam. This is your brother Rafi Kagawad Paeng. Laging nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa negatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po.